Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning! Konting lakas pa. Yung may sigla uli na good morning. Oh. Good morning! Ayan. Batiin po natin yung mga katabi natin. Nasa harap, nasa likuran. Good morning! Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon! Amen! Hallelujah! Maraming salamat po sa Diyos sa araw na to. Bagamat po walang tubig. Yung lugar, no? Walang tubig. Maaari ho sana tipirin po natin yung tubig natin, mga kapatid. Meron po sa drum, pero tipid-tipid po tayo ng konti. Dahil di natin alam kailan yan magagawa. Amen. Pero ganun pa man, hindi po makakahadlang ang walang tubig para hindi sumamba sa Lord. Amen. Sabi nga po ng inawit natin, the reason I live is to worship you. Ayan. Kaya po tayo nabuhay, kaya tayo nilikha ng Diyos para sambahin po natin ang ating Diyos. At sa umaga po na to, nais nating i-welcome si Ate Glenda. Ate Glenda, welcome po sa Sambahayang Kristyanong Ministries. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Glenda. Amen! Hallelujah! Salamat po, nandito po kayo sa SCM, Born Again, Full Gospel. Amen. At dalangin po namin ay hindi lang po ngayon kayo makasama namin. Nawa ay dire-diretso. Hallelujah. Amen. So sa umaga po na to, tayo po ay magpatuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. Handa na ba kayo? Amen. Sige nga, kung handa na kayo, nasa ng Biblia nyo? Amen. Ayan. Amen. Sa tuwing tayo po ay magsasamba, at tayo po ay handa sa Panginoon, kailangan dala-dala natin ang ating weapon, ang ating mga Biblia. Dahil dito po nanggagaling ang mga inaaral po natin. Amen, mga kapatid. Kung wala po kayong Biblia, magsabi kayo sa amin at pipilitin po namin na kayo ay maprovidean ng Biblia. Kahit po hindi bago, maghahanap po kami. Mahalaga po, meron tayong mga Biblia. Amen. Hallelujah. O yan, ngayon, tatanungin ko kayo uli. Handa na ba kayo? Amen. Amen. Tayo po'y manalangin na. Lord, maraming salamat sa umaga na to. Salamat sa panibagong pagkakataon, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin, panibagong lakas upang kami, Panginoon, ay magawa namin kung ano yung mga dapat namin gawin. Katulad ngayon, araw ng linggo, hindi po sa amin ang araw na to. Ang araw na to ay para sa iyo, Panginoon. And the reason why we are living up to this moment is to worship you alone, Lord God. To please you, Lord God, and to give glory and honor and praise unto you, Holy Jesus. Kaya naman nawa, simula pa kanina, nalugod ka na sa aming mga ginawa, kung paano ka namin sinamba sa pamamagitan ng aming pag-awit. Ngayon sasamba kami sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. Banal na Espiritu, hinihiling namin sa umaga na to, buksan mo, O Diyos, ang lahat ng kaisipan, ang lahat ng puso, upang ang mga kapahayagan na nagmumula sa iyo ay matanggap namin at lubos namin maunawaan. From apart from you, Lord God, we are nothing and we cannot do anything, Lord God. Kaya lagi mo kaming samahan, lagi mo kaming gabayan, palagi po naming hinihiling, O Diyos, ang iyong presensya na nasa aming kalagitnaan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ang siyang maranasan ng bawat isa, at higit sa lahat, Panginoon, tunay nga mapagpala ang bawat isa sa araw na to. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, kaming lahat ay magsasabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Masyado pong malakas yung palakpak nyo, no? At masyado rin kayong pagsisigaw kayo ng Amen, Hallelujah. Para kung tipid na tipid po yung inyong
Anyway, uulitin ko, all the things that we do here, we do it for God and not for men. Amen. Ginagawa natin ang lahat ng bagay na anumang ginagawa natin dito sa iglesia, maging sa labas, ay ginagawa po natin yan para sa Diyos. Amen. Nais ko pong umpisahan Ate Kate, pwedeng pakikuha mo to ulit. Ang ating pag-aaral, dahil mayroon pong napakalaki ng kaugnayan sa mga inawit po natin sa ating pag-aaralan ngayong umaga na to. At ako po'y nagpapasalamat sa Diyos. Yung unang-una, nakita niyo yung inawit natin kanina, hindi po tayo aawit. Gusto ko lang simulan yung ating pag-aaral sa umaga na to. Dito po sa ating inawit kanina, anong sabi niya? Kahit na may problema, ay kaya niyong magbasa. Very good. Ulit. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Tapos sabi niya pa dito, ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit may pumipigil ba sa atin? Meron. Kahit pinipigilan, ano dapat ang gagawin natin? Di papayag na tatahimik lang. At anong gagawin natin? Laging magbababad sa iyo. Ayan. Ganyan po natin sisimulan ang ating pag-aaral sa umaga na to. Taas ang kamay ng may problema. Huwag kayong mahiya. Kasi kahit ako. Kahit ako wala naman pong taong walang problema. Amen. At kung magtatanungan po tayo rito, ang itetestify natin ay problema natin, aabutin tayo hanggang mamayang hapon. Naunawaan nyo? Bakit? Sa dami at sa haba ng listahan ng ating pong mga kabigatan, ganon yung dala-dala natin. Amen? Ganon yung problema na meron po ang bawat isa sa atin. Pero sabi nga ng inawit natin, kayang-kaya natin. At wag na wag tayong papayag na pigilan ka. Wag kayong papayag na patahimikin kayo ng kaaway. Wag kayong papayag na ilagay ang talikala sa inyo ng kaaway, sa paa nyo, sa kamay nyo, para hindi kayo sumamba sa Diyos. Amen. Kailangan yan ay nilalabanan. Bakit? Sa umaga po na to, nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin, our sufficiency is from God. Ang kasapatan po nating mga tao ay ang ating Diyos. Pero paano yung mabubuhay sa atin? Na sinasabi natin, sapat-sapat na meron akong Diyos. Kakayanin ko na ang lahat na meron akong Diyos. Pero di ba minsan hindi po yun nangyayari? Bakit? Dahil merong mga bumibitaw, merong mga sumusuko, merong mga nanlulupaypay, merong sobrang nalulungkot, merong sobrang nadidepress, merong nagkakaroon na ng anxiety. Amen? Hanggang sa lahat ng nararamdaman nila na yon, wala na doon ang Diyos. Dahil nanlalamig na sa Diyos. Amen. So pag-usapan, bakit nga ba ganun ang buhay? No? Parang laging may nakasara. Bakit ganun ang buhay ng mga tao ngayon? Hindi ko sinasabing lahat. Pero generally speaking, marami po ang nagdudusa ngayon at marami ang may problema. Amen. Kahit naman mayaman, may problema eh. Tandaan natin yan. Kahit mayaman na po ang isang tao, meron pa rin niyang problema. Ngayon, ang tanong na lang dyan, paano natin tinitreat yung problema? Paano natin hinahandle yung ating mga problema? Amen? Magpapatahimik ka na lang ba? Dahil pinatatahimik ka ng kaaway, tatahimik ka na lang ba? Tinatanikala ka ng kaaway, papayag ka na lang ba na ganun-ganunin ka ng kaaway, pero alam mo na ang panlaban sa kaaway? Siyempre, hindi po tayo papayag na ganun. At merong aspeto sa buhay po natin. Alam niyo po, marami pong sakit ngayon. Tama? Marami pong naglalabas ang sakit ngayon. Pisikal.
Pero alam nyo ba, kahit mental, actually, ngayong buwan na to, mental health awareness. Kahit po sa mental, maraming lumalabas na sakit dahil sa problema na hindi kinakaya, sa sobrang kalungkutan. Marami pong sakit ngayon. At alam nyo ba, pati espiritu ng isang tao ay may sakit. Amen? Ang tawag po doon ay spiritual sickness. At sa loob ng iglesia, marami pong spiritual sicknesses. Marami, kaya sicknesses. Amen? Meron diyang sakit ng self-righteousness. Tingin niya sa sarili niya, siya ay matuwid, siya ay mabuti. Kaya pagka yan itutuwid mo o sasabihan mo, hindi niya yan tatanggapin. Bakit? Ang tingin niya sa sarili niya, siya ay matuwid. Hindi niya alam, yun po ay isang sakit. Sakit po sa espiritu yon. Bakit? Kasama na kasi doon ang pride eh. Amen. Selfishness, yung makasarili. Wala nang ibang iniisip kundi yung kanyang sarili. Masama bang isipin ko yung sarili ko? Hindi naman. Pero kung puro sarili mo na lang ang iniisip mo, ayaw ng Diyos ng mga selfish. Amen. Coldness. Mga sakit po itong pinag-uusapan natin ha. Ano yung coldness? Panlalamig. Nasa Panginoon na, nanlalamig pa. Bakit nakakaranas ng panlalamig? Kahit mga Kristiyano na, isang napakabigat na dahilan, problema. Amen. Parang ganito, nagpe-pray ako, wala naman nangyayari. Hindi na lang ako magpe-pray. Nag-church ako, walang nangyayari. Hindi na lang ako mag-church. Alam niyo bang pandaraya ng kaaway, yung mga ganong kaisipan? Hanggang sa isang tao ay manlamig na. So, pag nanlamig na ang isang Kristiyano, unti-unti, mawawala na yan sa paningin natin. Amen. Stagnant. Ano yung stagnant? Pag sinabing stagnant, hindi nagpo-flow, hindi gumagalaw, hindi umaandar, steady lang. Ganun lang yung gusto niya. Kung ikaw ay nakaupo lang, gusto mo, nakaupo ka lang. Stagnant. Walang gustong gawin. Pero Kristiyano na. Amen? At ito po yung pag-uusapan natin. Barrenness. Alam niyo kung ano yung barren? Ano yung barren? Ano po? Baog. Alam niyo yung baog? Ano yung baog? Hindi nanganganak. Sa literal na kahulugan niya, yung baog hindi nanganganak. Tama. Imposibleng magkaanak yung baog. Pero meron po tayong tinatawag na spiritual barrenness. Anak, ayos ka na po. Baka matulog ka na. Ayan. Gusto po ng Diyos na maranasan natin yung, by the way, ang pamagat po ng pag-uusapan natin, from barrenness to fruitfulness. Amen? Gusto po ng Diyos na maranasan natin yung pagiging mabunga, yung pagiging fruitful, ng bawat aspeto ng buhay po natin. Amen? Spiritually, emotionally, physically, and even our financial, lahat ng aspeto ng buhay po natin. Gusto ng Diyos, maranasan po natin na tayo po ay maging mabunga. In a relationship, gusto ng Diyos maging mabunga po tayo sa mga ganyan. Para matanggap daw natin yung fruitfulness, kailangan ma-deal muna sa atin yung barrenness. Naunawaan po natin to? Para maging mabunga po ang bawat isa sa atin, kailangan ma-deal muna sa bawat isa yung barrenness. Alam niyo, bawat isa sa atin may sakit na barrenness. Spiritual barrenness. Amen? Maaaring you are barren financially. Baog, financial. Wala nangyayari. Kahit na nagtatrabaho, diba? Nararanasan nyo to? Nagtatrabaho, pero pag sumweldo, parang pinadaan lang sa palad mo yung Mas matagal pa yung paghihirap mo kaysa dun sa araw na nakahawak ka ng sweldo mo. Walang, alam mo yun, walang pag-unlad.
barren, baog, walang pag-unlad. Walang pag-unlad ang espiritu mismo. Maaaring wala siyang problema financially, pero hindi siya nanganganak spiritually. Ano yon? Baog, hindi nagkakaroon ng ibang inimentor. Hindi nagkakaroon ng ibang aalagaan. Baog po yun. Yung may anak ka na ba spiritually? Kayo na lang yung sumagot sa tanong na yun, lalo na po sa mga matatagal ng Kristiyano. Meron na ba akong anak spiritually? Meron po tayong tinatawag na spiritual na mga anak. Sino yung mga spiritual na mga anak na tinutukoy natin? Kapag sila'y nabahaginan natin ng salita at sila'y nanatili sa iglesia at sila'y sumusunod sa Diyos hanggang ngayon, sila yung ating mga spiritual na anak. Meron ka na ba nun? Kapag wala pa, hanggang ngayon, kapatid, hanggang ngayon, nakakalungkot man sabihin, ikaw ay isa spiritually barren. Baog. Amen. At sa iba-iba pang aspeto ng buhay natin, nasa tingin mo, walang pag-unlad, walang pananagumpay, walang pagpoproduce. Kasi, walang, kailangan may output eh. Tama po ba? So, wala kang bunga. Kasi ang ibig sabihin ng spiritual barrenness, unfruitful, unproductive, empty. Sa EPSA, hindi pwede yung unproductive ka. Tama? Sino nagtatrabaho sa EPSA? Di ba, Marvin? Pag unproductive ka, tanggal ka. Pag nakikita nilang wala kang nilalabas na output, tatanggalin ka. Amen. Bakit? Wala kang kino-contribute sa company. Kapag ikaw ay baog, akala nyo ba yung sinasabing baog, yung mga babae lang na hindi nanganganak? Hindi po. Mas mahirap pag tayo ay merong spiritual barrenness. In a different aspects of our lives, marami po sa atin merong barrenness. Kahit po maaaring magtampo kayo sa akin, magalit kayo sa akin, but we need to hear the truth, because the truth will set you free. Unless you will not accept the truth, and then you will not be free. Kung hindi mo tatanggapin yung katotohanan, hindi ka makakalaya. Pero kailangan, sabi nga ng Bible, John 8:32, you shall know the truth, and the truth will set you free. Kailangan malaman natin ang katotohanan. Amen. Bakit? Nakasalalay dito yung pag-unlad. Nakasalalay dito yung pagkakaroon mo ng bunga. Sa iba't ibang aspeto ng buhay mo kung saan ka barren. Nililinaw ko po. Sa iba't ibang aspeto ng buhay natin kung saan po tayo nababaog. Kung saan tayo unproductive. Kung saan tayo unfruitful. Kailangan i-deal sa atin yan ng Panginoon para nang sa ganon magkaroon tayo ng tinatawag na fruitfulness. Anong pangako ng Diyos sa mga merong barrenness? Exodus 23. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Exodus 23, verse 25 to 26. Dalawa po yung verse natin ngayon. Unahin natin yung Exodus. Sa Tagalog, Exodo. Chapter 23, verses 25 to 26. Nandiyan na po ba kayo? Basahin po natin. Makisabay kayong magbasa sa pamamagitan ng inyong mga mata. Akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Kung magkagayon, tignan nyo, may pangako siya agad. Pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin, at ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog, at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Deuteronomy 7:14. Yun po yung susunod nating basahin. Deuteronomy chapter 7, verse 14. Ang sabi po rito, nakita nyo na? Amen. Basahin natin. Deuteronomy 7, verse 14. Kayo'y pagpapalain niya ng higit sa alinmang bansa. Walang magiging baog sa inyo. Maging tao, maging hayop.
Ang sabi po ng salita ng Diyos. Salamat Panginoong Jesus, patuloy Panginoon na pagpalain mo ang mga salita na to at lubos po naming maunawaan. Magpahayag ka God, mangusap ka sa bawat isa sa amin ngayon na narito. In Jesus' name, Amen. Sabi po dito sa unang binasa natin in Exodus 23:25-26, akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Kung magkagayon, pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin. Baka sabihin ng iba, Pastora, Old Testament yan, noong pa yan. Ang pangako na yan ay sa mga taga-Israelita. Kasi ang kausap niya dyan, mga taga-Israelita. Kahit po doon sa Deuteronomy, ang sinasabihan niya doon, mga taga-Israelita. Para maliwanag po sa atin. Amen. Alam naman natin yan, na sinasabi niya to sa mga taga-Israelita. Ngayon, ang nais nating ipaalam dito, ang Diyos ba ng mga Israelita at Diyos natin ngayon ay magkaiba? Hindi. Sabi niya sa pahayag, di ba? I am the Alpha and the Omega. I am the first and the last. Walang ibang Diyos. Siya lang. Diyos noon at Diyos ngayon. Diyos ng mga Israelita noon at Diyos natin ngayon, pareho lang. Kaya kung ito kaya niyang sabihin at nagawa niyang ipangako sa mga taga-Israelita, hindi mo ba kayang gawin ng Diyos ito sa atin ngayon? Kaya. Depende sa pananampalataya. Amen. Depende sa pagtugon po natin kung paano natin tutugunan ang panawagan ng ating Panginoon. Dito po sa Exodus, makikita na natin agad-agad, may promise agad ang Diyos. Sabi niya, akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Kung magkagayon, pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin. Doon pa lang, wala na tayong pag-uusapan eh. Tama po ba? Kung, ano sabi? Kung siya yung paglilingkuran. Sinong pinaglilingkuran ng mga tao ngayon kada linggo? Ang Diyos po ba? Sa totoo, hindi ang Diyos. Sino? Yung mga sarili nila. Bakit? Nasaan ang tao kada araw ng linggo? Gusto ba nila pumupunta sa church? Kung gusto nila, marami na sana tayo ngayon dito. Amen. Kung gusto nila, puno na sana tayo dito. Baka kulangin pa to sa dami ng kapitbahay natin. Amen. Pero, hindi yun ang kanila pong desisyon. Pero pangako ng Diyos, ako lang ang paglilingkuran ninyo. Kung ako yung paglilingkuran ninyo, pasasaganain ko kayo. Sabi ng Diyos. Sabi niya sa Deuteronomy 7 verse 14, walang magiging baog sa inyo, pati yung hayop nyo. Ano ibig sabihin nun? Dadami yung mga alaga nilang hayop, manganganak ng manganganak yung mga babae, kasi nung panahon po na yon, kailangan dumami sila. Amen. Kasi noon, labanan ng labanan. No? At para managumpay ka, kailangan marami kayo, syempre. Amen. Ngayon, pag-usapan po natin yung mga babae sa Biblia na mga baog. Mayroon kayong kilala na mga baog sa Biblia? Sila po yung unang tatlong nanay ng mga Israelita. Sila po yung pag-uusapan natin ngayon. Unang tatlong nanay ng mga Israelita. Kaya naman ngayon, nandito tayo dahil sa kanila. Amen! Una, pag-aaralan po natin si Sarah. Kanino asawa si Sarah? Abraham. Si Rebecca? Kay Isaac. Si Rachel? Kay Jacob. O, yung iba hindi kayo nasagot. Gusto ko sumasagot, lalo na yung matatagal na. Dahil gusto ko, alam nyo ang sagot. Amen! Ulitin natin. Kanino asawa si Sarah? Si Rebecca? Si Rachel? Ayan. Amen. So, silang tatlo, yung pag-uusapan natin, at silang tatlo ay pawang mga baog. Nung una, malalaman natin yung kanilang mga kwento. So, when you are in a state of barrenness, kung ikaw ay baog, hindi po literal na baog yung pinag-uusapan natin dito. Uulitin ko, spiritual barrenness.
Kung ikaw ay nakakaranas ng spiritual barrenness, anong nararamdaman mo? Di ba? You feel ashamed. Nahihiya ka. Kahit na nga yung literal na baog nahihiya sila. Bakit? Wala silang anak. You feel disgrace, forsaken, grief in spirit, nagdurugo yung puso mo, namimighati ka. Bakit? Wala kang bunga Tama po ba? Ganun yung nararamdaman. Refused and rejected. Pero sabi nga natin, may pangako po ang Diyos. God wants to turn our barrenness into fruitfulness. Kung ano man yung naging sanhi ng pagkakabaog natin spiritually, gusto yan ng Diyos i-deal sa atin ngayon. Handa ka na ba, kapatid? Tanungin mo nga yung katabi mo, handa ka na ba? I-deal ka ng Lord sa iyong barrenness. Amen? I-deal po tayo ng Panginoon sa ating pagiging baog. Kailangan mawasak muna, ma-break muna yung barrenness sa atin para tayo ay maging mabunga. Amen po ba? So magkakaroon po tayo ng 3 prinsipyo na pag-aaralan sa buhay ng mga babae na to. At unang prinsipyo, so 3 principles are the basis for the barrenness, moving from barrenness to fruitfulness. Number 1, si Sarah. The principle of faith. Kasi nga, asawa niya si Abraham. Di ba? Si Abraham, anong tawag kay Abraham? Father of all nations. Tsaka siya rin yung hinangaan ng Diyos sa kanyang pananampalataya. Si Abraham, hindi si Sarah. Genesis 11 verse 30. Buksan po natin. Genesis chapter 11 verse 30. Sabi po dito, katunayan, nabaog si Sarah. Ito po yung sinasabi sa Biblia. Ang pangalan niya nung hindi pa siya nagkakaanak, Sarai. Amen? Si Sarai ay hindi magkaanak. Bakit? Sapagkat baog siya. Ayan. So, pinakita rito, pinakilala ang isa sa katauhan ni Sarai, siya ay isang baog. So, ibig sabihin, hindi siya, as in baog talaga siya, bilang babae. Amen. Hindi siya magkakaroon ng anak. Pero paano naging father of all nations si Abraham? Baog yung asawa niya. So, ang pangako ng fruitfulness, Genesis 12:2. Basahin po natin. Genesis chapter 12. Diyan lang sa kabila. Verse 2, tapos 13:16. Yung binabasa natin ay yung may kaugnayan na lamang po sa ating pinag-aaralan. Amen. 12:2. Sabi rito, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo. Kung babasahin niyo yung verse 1, ang kausap ng Diyos dito si Abram. Abram pa lang. Hindi pa Abraham. Si Abram. Amen? Pero ito sabi ng Diyos sa kanya, pangako ng Diyos kay Abram, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Genesis 13:16. Nakita? Pagkakalapit lang po yan. Ang iyong mga inapo, tingnan nyo yung isa yung sinasabi ng Diyos kay Abraham. Ang iyong mga inapo ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa. Ayan. May pangako naman ng Diyos sa kanila. Sila ay pararamihin. Kasi nga, hindi magkaanak yung asawa niya, si Sarah. Pero ito yung mga pangako ng Diyos sa kanila noong una. Pararamihin niya ang angka ni Abraham. Pararamihin pati ang kanyang mga inapo. Katulad po ni Abraham at ni Sarah. Pag pinangakuan ng ganon, gusto natin agad-agad resulta. Amen? Ba, sinabi sa'yo ng Diyos, pagpapalain kita, Jenny. Ay, syempre matutuwa ka. Yes, Lord. Thank you, Lord.
Wala pa hanggang ngayon. Nakita po ninyo? Karamihan po sa atin, nakakatanggap tayo ng magandang pangako sa Diyos. Pero nangyayari ba siya agad, katulad ni Abraham at saka ni Sarah? Hindi. Bakit? Doon papasok yung principle of faith, yung prinsipyo ng pananampalataya. Dahil kahit si Abraham at si Sarah, tinuruan ng Diyos ng manampalataya sa Kanya. Paano mangyayari na dadami ang anak nila? Meron pang sinasabi, sindami ng bituin sa langit. Nabasa nyo na yon? Ganon karami ang magiging lahi ni Abraham, ang kanyang magiging anak. Paano mangyayari yon kung baog ang kanyang asawa? Sige nga, kayo po ba meron kayong sagot? Pero ang Diyos may sagot. Amen? Pero bago nga naganap yun, dinil muna sila ng Panginoon doon sa kanilang pagiging baog. Yung pagiging baog ni Sarah. Actually, spiritual barrenness din. Yung dinil ng Diyos kay Sarah. Kilala natin si Sarah, di ba? No? Si Sarah, yung nagtawa sa anghel ng Diyos, nung sinasabi sa kanya na sa susunod na taon, magkakaanak ka na. Anong ginawa ni Sarah, di ba? Tumawa siya. Bakit siya tumawa? Di siya naniwala na magiging totoo yung sinasabi ng anghel. Hindi siya nananampalataya sa Diyos. Ngayon, tingnan natin yung mga pinagdaanan ni Abraham at saka ni Sarah. Sabi nga rito, una, in principle of faith, just like Abraham and Sarah, we must die to our own skin. Mawala. Hindi yung we must die, hindi po tayo physically mamamatay. Kailangan mamatay sa atin yung mga sarili nating plano. Di ba nagpaplano tayo sa buhay natin? Tama? Although alam natin na may plano ang Diyos sa atin, minsan o kadalasan, ang gusto nating masunod ay yung, eto gusto ko eto plano ko sa buhay. Parang si Abraham, Genesis 15, verses 2 to 4. Buksan po natin. Tingnan ninyo. Kaya sinasabi, sa una pala, kailangan mamatay yung ating pong mga sariling plano. Amen. Nandiyan na po ba kayo? Genesis 15 verses 2 to 4. Ngunit sinabi ni Abram, Yahweh, ano bang gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Ito wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Verse 4, sinabi ni Yahweh, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana. Nakita nyo, may plano na si Abraham. Tama? Ano na yung plano niya? Lahat ng ari-arian niya, kasi po maunlad si Abraham. Lahat ng ari-arian niya, kung ano man ang meron siya, ang magiging tagapagmana dahil wala siyang anak, ay yung kanyang alipin na si Eliezer. May sarili na siyang plano sa buhay niya. Bagamat doon pa lang sa binasa natin, Genesis kanina, di ba? Kailan binigay yung pangako? Sa chapter 12 pa lang, nabigay na yung pangako. Amen? Chapter 12, chapter 13, nabigay na yung pangako sa kanya na pararamihin ko ang iyong anak. Ito, chapter ano na to? Chapter 15 na. Anong sagot ni Abraham pa rin sa Diyos? Wala akong anak, kaya ang gagawin kong tagapagmana, yung aking alipin. So, ano ibig sabihin nito? Meron ng plano ang Diyos sa kanya, pero gusto niya pa rin magawa ay yung sarili niyang plano.
Parang tayo din. Alam natin na may plano ang Diyos sa atin, pero minsan ang gusto nating gawin at gusto nating masunod sa ating mga buhay ay yung mga plano natin. Kaya naman, minsan talagang tayo ay nababaog. Amen. Bakit? Inuuna po natin kung ano yung talagang sa tingin mo, hindi, tingin ko, ito maganda sa akin. Sabi ng Diyos ito. Pero sa sarili mo, ang tingin mo, itong maganda sa'yo. Kaya mas sinusunod mo yung plano mo, yung sinusunod mo yung sariling kalooban mo. Pero ito, sa oras na to, mga kapatid, gusto ng Diyos na i-deal tayo sa usapin na ito. Ano man yung pinagplano mo na hindi galing sa Diyos, tanggalin natin. Amen. Wala akong pera. Plano kong maghanap ng trabaho. Magkatatlong trabaho ako. Sa umaga ganito, sa gabi ganito, di na ako matutulog. Yan, ganyan. Plano natin. Pero hindi yun yung plano ng Diyos sa atin. Amen. Hindi rin po niloloob ng Diyos na patayin natin ang ating sarili sa pagtatrabaho. Lalo na ang kanyang mga anak. Kaya nga ngayon, tinuturuan tayo ng prinsipyo ng pananampalataya. Uulitin ko, hindi ko sinabing huwag tayong magtatrabaho. Pero yung papatayin mo na yung sarili mo sa pagtatrabaho, up to the point na hindi ka na mag-church, hindi mo na sasambahin ang Diyos mo, yun po, doon tayo magkakaroon ng problema. Kasi hindi yun ang plano ng Diyos. Amen. Pangalawa, we must stop for our striving and manipulation. Kailangan una, di ba, dapat mamatay na yung mga sariling plano natin, no? Mga sariling kalooban natin. Pangalawa, kailangan tumigil na tayo sa pagmamanipula ng mga tao sa paligid natin at sa yung sarili mong sobra-sobrang pagsisikap mo na wala na nga ang Diyos. Hindi ko sinabing masamang magsumikap ho. Ang sinasabi ko rito, gumagawa ang isang tao na hindi niya sinasama ang Diyos. Lalo na kung tayo po ay mananampalataya na. Example, si Sarah. Tingnan nyo, bibilisan lang natin yung kwento ni Sarah. Si Sarah hindi magkaanak. Dahil gusto niya magkaanak, binigay niya yung alipin niya sa asawa niya. Alam niyo yung kwento na yon? Binigay niya sino yung alipin niyang babae? Si Agar. Binigay niya kay Abraham. Ngayon, just to make the story short, si Agar at saka si Abraham nagkaroon ng anak. At siya ay ayan, very good, si Ishmael. Kasi yung sariling pagsusumikap ni Sarah para mabigyan niya ng anak, si Abraham, dahil sa isang asawa, ang gusto nila lagi, di ba? Somehow, ang kakumpletuhan ng pamilya ay anak. Tama? Kaya gustong-gusto ni Sarah na bigyan ng anak si Abraham. Dahil hindi siya magkaanak, binigay niya yung alipin niya, si Agar. Nagkaanak naman si Agar. Ano nangyari? Hindi ba hinamak-hamak siya ni Agar? Nilait-lait siya ni Agar? Sino si Agar? Alipin lang ni Sarah. Pero dahil nagkaanak siya sa kanyang amo, medyo tumaas-taas si Agar. Hinahamak niya na si Sarah. Kaya yung mga number 2 ngayon, ang tatapang eh. Diba? Nakuha pala nila kay Agar yun. Yung original, tahimik. Yung number 2, sila yung matatapang. Parang sila yung may-ari. Nakikilang naman sila. Diba no? Hindi po yun yung katotohanan, sa totoo lang. Dito pala nakuha kay Agar yun. No? Kasi si Sarah, kasalanan ni Sarah, nagmamanipula siya ng tao eh. Akala niya siguro kaya niyang hawakan yung kanyang alipin, pero nagkamali siya.
Dahil sa tingin niya, alipin ko to, kahit anong sabihin ko, susunod siya sa akin. Pero nung nanganak na si Agar, nagkamali siya. Hindi, yung plano niya, yung pag-e-effort niya na akala niya yun yung tama, hindi naging ganon ang pangyayari. Kaya mga kapatid, tigilan na natin yung mga paggawa ng mga bagay sa paligid natin na hindi naman yun ang pinag-uutos ng Diyos. Baka bandang huli, ikaw rin naman ang babalikan o hahamakin ng mga taong akala natin na papaikot natin sila. Amen. Maghintay po tayo sa Panginoon. Wait for the Lord. And then maintain faith and patience. Kailangan magkaroon tayo ng mahabang pasensya. Nung ibinigay, trivia na lang to, wala po ito sa ano natin. Nung ibinigay sa listahan, nung ibinigay ng Diyos ang pangako kay Abraham na siya'y magkakaroon ng maraming anak, Abraham at that time was 75 years old. Amen. Kailan nangyari na nagkaroon ng anak si Sarah? Si Sarah, uugod-ugod na. Si Abraham, 100 taon na. Si Sarah, parang 99 years old. Doon nanganak. Ilang taon yung naging pagitan between the promise at saka yung katuparan ng pangako. Ganon ba siya kadali? Hindi. Kaya kung may pangako ang Diyos sa atin, ang gusto natin agad-agad makita yung bunga at yung resulta ng pangako na yon, na hindi tayo nadidil sa ating sakit. Kailangan gumaling muna tayo. Naunawaan po natin to. Katulad ni Abraham at ni Sarah. Si Sarah actually ang dinil ng Panginoon dito. Katulad ni Sarah, dinil muna yung barrenness, actually spiritual barrenness ni Sarah. Amen. No? Hebrews 6 verse 12 to 15. Punta po tayo sa New Testament. Hebreo 6, 12, 15. Hebrew chapter 6 verse 12 hanggang 15. Sabi po dito, kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa gayoy tumatanggap ng mga ipinangako niya. Verse 13, nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang hihigit pa rito na kanyang mapanunupaan. Sinabi niya, pinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lipi. Matyagang naghintay si Abraham at kanyang nakamtan ang ipinangako sa kanya. Pinulpil ba ng Diyos yung pangako niya na pararamihin niya ang lahi ni Abraham? Yes. Kaya nga, at yung kanina rin sinabi, nabasa natin, mababantog ka, magiging sikat ka. Kaya hanggang ngayon, di ba? Ano ang pagkakilala natin kay Abraham? Father of all nations. Kaya nga may mga kanta yung mga pambata eh. Father Abraham has many children. Diba? Yun po yun eh. Yung sinasabing baog si Sarah, nagkaroon sila ng maraming anak. Hanggang sa dumami ng dumami, kasama po tayo doon sa lahi ni Abraham. Pero mga kapatid, ang gusto nating masabi rito at yung pinag-aaralan natin, ano uli yung barrenness mo ngayon? Magkaroon ka ng matutunan mo tong prinsipyo ng pananampalataya katulad ni Abraham at ni Sarah. Kailangan madil muna tayo dun sa unbelief or yung hindi pagtitiwala sa Diyos.
Maaaring sabihin natin, hindi, nagtitiwala ako sa Panginoon. Maaaring kasi mahirap sabihin na hindi ako nagtitiwala sa Diyos, lalo na kung Kristiyano ka eh. Tama po ba? Nakakahiyan sabihin yun. Pero sa totoo, nangyayari ho yan, kahit hindi ho tayo magsalita, malalaman niya ng Diyos, nalalaman niya ng Diyos how we handle our situation. Paano natin hinahawakan? Paano natin dinadala yung kabigatan natin, yung problema natin, nakikita ng Diyos, nalalaman ng Diyos, kung tayo po ba ay may pananampalataya o wala. Ayaw ng Diyos nang hindi po tayo fruitful. Mark 11:13. Tingnan niyo kung anong ginawa niya doon sa hindi namumungang fig tree. Marcos. Kaya kung ano man yung barrenness natin, kailangan ma-deal po talaga ng Diyos. Ayan. Sige, simulan natin sa verse 12. Mark chapter 11, verse 12. Kinabukasan, nang sila'y pabalik na mula sa Betanya, nagutom si Jesus. Natanong nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. At kung babasahin po natin to, kinabukasan nakita nila patay na yung puno ng igos. Bakit? Sinumpa ni Jesus. Bakit? Sinabi niya, wala nang makakakain ng bunga mo. Ayaw niya yung wala kang bunga. Katulad nito, nung pupunta siya doon sa puno ng igos, akala niya may makukuha siya. Akala niya may makikita siyang bunga. Akala niya may madadatnan siya. Pero tingnan niyo po yung verse na to. Sabi, di ba? Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kung ganun pala, hindi pa panahon, ba't hinahanapan ni Jesus? Diba? Pwede pong itanong yan. Hindi pa panahon ba't hinahanapan niya ng bunga? Spiritually, anong sabi ng Timoteo? Preach the word in season and out of season para magkaroon ka ng bunga. Spiritually, itong dito sa Marcos na to, representing the fig tree. Pag tinignan tayo ng Diyos at wala tayong bunga, hindi niya nagugustuhan. Amen. Kaya mga kapatid, kailangang matutunan natin yung prinsipyo ng pananampalataya. Romans 4:17-21. Basahin po natin. Romans 4, verse 17. Sabi po rito, ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Si Abraham po yung sinasabi niya rito. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananigan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala nang pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Nakita po natin to? Mag-100 taon siya noon at uugod-ugod na. Ang asawa naman niyang si Sarah ay baog. Gayunman, hindi nanghina ang kanyang pananalig. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Mga kapatid, matutupad ng Diyos kung ano man po yung pinangako niya sa inyo. Ano kailangan? Ma-break yung barrenness. Amen? And learn the principle of faith. Pangalawa, si Rebecca.
Anong prinsipyo makikita natin kay Rebecca? The principle of prayer. Balik po tayo sa Genesis chapter 25 verse 21. Iba na pong nanay ng Israel ito. Si Rebecca na po ito. The principle of prayer. Genesis 25 to 21. Sabi po rito, hindi magkaanak si Rebecca, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Ayan, nakita ninyo? Si Rebecca, hindi rin po talaga yan magkakaanak. Kasi baog po rin siya, katulad ni Sarah. Pero anong ginawa ni Isaac? Siya po ay nanalangin. So, anong nangyari? Nagkaroon sila ng kambal na anak. So, sa pangako po ng Diyos, hindi po siya automatic, mga kapatid. Katulad ni Abraham at ni Sarah, nung pinangako ng Diyos na magkakaroon sila ng maraming anak, kasi dami ng bituin sa langit, nakita niyo yung age gap? 75 years old, pinangako kay Abraham. Nangyari, naging anak niya sino anak ni Abraham? Si Isaac. 100 years old na siya. Diba nabasa natin kanina sa Roma? Uugod-ugod na sila. Doon lumabas si Isaac. At si Isaac ang asawa nitong si Rebecca na pinag-uusapan natin ngayon. The principle of prayer. Again, hindi po automatic ang pangako ng Diyos na parang sa isang iglap, para siyang genie. Inaakala kasi natin, once we prayed, parang ginagawa natin genie si Lord. Nanalangin ka ngayon, eto na agad. Una sa lahat, hindi totoo yung genie. Amen! Hindi po totoo yung genie. Kailangan ma-break talaga yung barrenness. Bakit? There is a devil overtime that works in our lives. Tandaan natin, palagi po tayong merong kaaway. Spiritually. Hindi physical hindi literal na kaaway. Palagi po tayong merong kaaway na na sinasara niya yung ating mga womb. Yung ating mga sinapupunan. Spiritual uli, yung pinag-uusapan natin, ano man yung barrenness mo, financially, spiritually, physically, kung saan ka man barren, yun po yung dinidil ng God sa atin ngayon. Pero ang demonyo, di ba, ang pangako ng Diyos, pagpapalain ka. Anong ginagawa ng demonyo? Pinaghihirap ka. Nakita ninyo? Wala naman po sinabi ang Diyos na paghihirapin niya tayo Pero anong ginagawa ng demonyo? Gusto ng Diyos, di ba? Halimbawa, pinangako ng Diyos, you will be prosperous. I will be prosperous? Bakit ang dami kong utang? Naano niyo yon? Bakit hirap na hirap ako? Kasi nga, may demonyo. Kaya nga sinasabi kanina, papayag ka ba na pinatatahimik ka ng demonyo dahil sa mga problema mo? Dapat hindi po tayo pumapayag na apihin ng demonyo. Sino dapat ang yumuyurak sa demonyo? Tayong mga anak ng Diyos. Paano mo lalabanan ng demonyo? Principle of prayer. Panalangin. Kapatid, nananalangin ka ba? O naaalala mo lang siya kapag wala ka nang magawa? Pag wala nang choice, si Lord na rin yung pupuntahan. Diba ganyan yung mga tao? Pag wala na silang matakbuhan, saka maaalala ang Diyos. Darating ang araw, mga kapatid, sa lahat ng mga hindi kumikilala sa Diyos, sa lahat ng hindi tumatanggap sa Diyos, darating ang araw, malalaman nila at masasaksihan nila mismo at mararanasan nila mismo na totoo ang Diyos. Bakit tatawag sila? Dahil sa hirap ng kanilang mararanasan. Hindi po pananakot yun. Nakasulat po yun sa Biblia. Mapapahamak ang sinumang hindi manampalataya sa Diyos. Amen? Kaya po sabi rito na pinag-aaralan natin, maging katulad tayo ni Isaac, persistent in prayer.
Maging makulit tayo sa pananalangin. Kung paano yung babaeng balo na pinag-aralan natin dati pa, na laging lumalapit doon sa hukom. Kinulit niya, di ba? Hanggang hindi binibigay sa kanya yung katarungan, hindi siya tumitigil ng kakapunta doon sa judge. Si Jacob na nakipag-wrestle sa Panginoon, hanggang hindi siya binibless ng God. Binitawan niya ba si God? Hindi. Magbubukang liwayway na. Doon pa lang sinabi, bitawan mo na ako. Ganon po tayo dapat pag nananalangin tayo sa Panginoon. Hindi yung kung kailan mo lang maalala. Diba? Yung iba, ay nagpe-pray ako. Yung pala nagpe-pray kapag kumakain. Thank you Lord. Tapos na. Hindi po yun yung sinasabi kong prayer. Walang masama. Ganon yung prayer mo. When you are eating, dapat talaga magpasalamat sa Diyos. Pero yung malalim na pakikipag-usap sa Diyos, dapat ginagawa natin. Dahil mga kapatid, walang ibang makakatulong sa atin sa anumang kalagayan natin sa buhay ngayon kung hindi ang Diyos. Sinong nakapagbukas ng sinapupunan ni Sarah? Si Abraham ba? Hindi. Ang Diyos. Sinong nagbigay ng anak kay Rebecca? Si Isaac ba? Hindi. Ang Diyos. Kaya kapatid, ano ang pinagiging baog mo ngayon? Sinong makapagbubukas niyan? Ang Diyos. Amen. Kaya ngayon, tinuturuan tayo. Ano yung una? Principle of faith. Manampalataya tayo sa Diyos. At magkaroon ng pasensya. Hindi siya agad-agad. Merong mabilis, merong hindi. Dahil siya nakakaalam. Hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos. Lord, sabi mo, bibigyan mo ako ng 1,000. Ngayon na. Meron bang Panginoon na gano'n ang trato? Ikaw nga yung alipin siya nga yung Lord Minsan, ganyan po yung mga tao, di ba? Nakakalungkot. No? Genesis 25:20. Kay Rebecca at Isaac pa rin po tayo. Verse 20, sabi po rito. Tingnan ninyo to ha. 40 taon na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebecca, anak na dalaga ni Bethuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. At yung binasa natin kanina, hindi magkaanak si Rebecca. Ayan. Ilang taon si Isaac nung pinakasalan niya, maging asawa niya si Rebecca? 40 years old. Tingnan nyo ha. 40 years old. Kailan? Kasi kung babasahin natin dito, kasunod nun, lumabas na yung kambal, di ba? Pero hindi po yun yung nangyari. Tandaan ninyo, may age gap ito. Kailan lumabas yung kambal? Genesis 25, verse 26. Tingnan po ninyo. Kasi ini-specify naman ng Bible Ayan ha. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sako ng kanyang kakambal. Kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaac noon. Napangasawa niya si Rebecca, 40 years old siya. Kailan lumabas yung mga anak nilang kambal? 60 years old. Nangyari ba agad yung pangako ng Diyos? Hindi. Baka sabihin nyo, ang tagal naman pala kung ganon. Uulitin ko. Iba-iba po ang dealing ng Lord sa atin. Merong mabilis, merong matagal. Kaya nga pinag-aaralan natin itong mga prinsipyo na to ng Diyos. Amen? The principle of prayer. Maging Isaac tayo na naging makulit sa pananalangin, persistent in prayer. Talagang yung pagdulog niya sa Panginoon. Kasi kilala niya kung sino si Yahweh. Kilala niya kung sino yung Diyos niya. Kaya ganun na lang siya nanalangin sa Panginoon. Amen. Sino nga yung kambal nila? Tsaka sino? Hindi po si Jacob
Si Jacob at saka si Esau. Hindi yung pagkain ha. Iso. Sa English kasi kung basahin siya, Iso. Esau sa Tagalog, pero hindi po yung Esau na kinakain. 60 years old na nung lumabas yung mga anak niya. Amen. Ngayon, naiisip ko tuloy. Nung sinabi ko sa sarili ko that I should be successful at the age of 35, dapat may bahay na ako, may kotse na ako, maganda na yung pamilya ko. Nangyari ba yun sa akin? Hindi. Kailan kami nagkaroon ng bahay? When I was 43 years old. Hindi po ganun kadali. Pero nung kailangan, manalangin ng manalangin, maghintay sa Diyos at manampalataya. Ito po yung mga prinsipyong pinag-aaralan natin. Amen. Pangatlo, si Rachel. Anong prinsipyo ang matututunan natin kay Rachel? By the way, sa principle of prayer, meron pang mga magandang example dyan. Nataimtim silang nanalangin sa Diyos at dininig sila ng Diyos. Meron pang isang babae na hindi magkaanak-anak noon. Kanda iyak na siya sa kakapray, na pagkamalang pa siyang lasing. Ni Propeta Eli. Sino yung babae na yon? Si Hannah. Pero dininig ba siya ng Diyos? Yes. Sino yung naging anak niya? Si Samuel. At nagkaroon pa siya ng marami pang anak pagkatapos ni Samuel. Amen. Isa pa, yung asawa ni John. Asawa ni John. Hindi po, mali, sorry. Si John yung anak. Nanay ni John. Sa Lucas, sino yung nanay ni John na sa biological, pinsan ni Jesus Christ? Elizabeth. Mababasa niyo yan sa Luke 1 verse 7 na si Elizabeth ay paod. Pero anong ginawa nila? Nanalangin sila sa Diyos. Kasi wala nga makapagbubukas ng kanilang mga sinapupunan, tanging ang Diyos lamang. Walang makapagbibigay at makasasagot sa mga problema natin ng kahirapan natin ngayon. Sino lang? Tanging ang Diyos lamang. Amen. Kay Rachel, principle of pure motivation. Genesis 29, verse 31. Kanino asawa si Rachel? Kay Jacob, kay Jacob. Genesis chapter 29, verse 31. Alam ni Yahweh na si Leah ay di gaano mahal ni Jacob, kaya't niloob niyang magkaanak na ito. Samantalang si Raquel ay hindi pa. Yan, matagal din bago nagkaroon ng anak si Rachel. Pero anong dinil ng Lord kay Rachel? Yung motibo ni Rachel. Bakit? Nung una, si Rachel po, sa totoo lang, nagkaroon siya ng envy. Ano yung envy? Selos. Ano siya dun sa ate niya, si Leah. Kasi si Leah, anak ng anak. Nakailang anak na si Leah, siya wala pa rin anak. Genesis 30, verse 1. Tingnan natin. Katunayan na si Rachel ay nagkaroon ng envy o na nagselos. Ayan, kitang-kita na naghili si Raquel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya magkaanak. Sinabi niya kay Jacob, mamamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak. Ayan. Ano ba yung motibo ni Raquel? Bakit gusto niyang magkaanak? Una, ang gusto niya lang i-please si Jacob, yung asawa niya. Pangalawa, nainggit nga siya, nagkaroon lang siya ng inggit doon sa ate niya, si Leah. No? Nagkaroon din siya ng idolatry dito eh. Bakit? Sa pagmamahal niya kay Jacob. Ito yung mga naramdaman niya dahil sa kagustuhan niyang magkaroon ng anak. Amen? Tapos, sinisisi niya pa yung iba. Tingnan niyo yung verse 2.
Nagalit si Jacob, sinisi niya si Jacob dito at sinabi kay Raquel, nasa akin ba yon? Hindi ko maaaring pangunahan ng Diyos. Siya at hindi ako ang pumipigil sa iyo upang hindi ka magkaanak. Nakita nyo, may dinidil ang Lord sa bawat isa sa atin. Bakit hindi ka pa namumunga ngayon? Kailangang madil, kailangang mawala yung barrenness. Kailangang matuto tayo. Amen. Kailangan matuto tayong manampalataya sa Diyos. Kailangan matuto tayong lumapit sa Diyos. You know what? These are the basic things that a Christian must have, must possess. Pero sa totoo lang, itong mga basic na to, yun yung mga nawawala sa ating mga pananampalataya, lalo na kung tayo po ay dumadanas ng napakatinding pagsubok. Kaya tinuturuan tayo ngayon ng Diyos. Amen. Ano sabi niya kay Jeremias? Di ba si Jeremias, nagsasabi siya sa Diyos, sa hirap ng dinadaanan nila, pinagdadaanan nila at ng kanilang bayan. Ano sabi ni Yahweh sa kanya? Jeremias, kung hindi ka makatagal, sino nakakaalam ng verse na yon? Nabasa nyo na yon? Kung hindi ka makatagal sa paghihirap na ito, parang ganyan. Paano pa yung Hindi ko alam saan ba yung verse na yun? Pahingi na, patulong pag nakita nyo, sabihin nyo sa akin, ayoko magkamali. Pero sinabi ni Yahweh yon kay Jeremiah, na kapag sa ganitong bagay, hindi ka makatagal, paano pa yung mga ibang mararanasan natin? Nakita po ninyo, yun yung punto No. So, hindi tayo dapat naninisi din. Bakit ba ganito yung buhay natin? Ito kasing asawa ko Nakakainis. Diba ganyan, no? Ang tamad kasi nung asawa ko. Minsan yung sisi natin sa ibang tao, hindi natin nakikita yung sarili natin. Amin po ba? Minsan mabilis po yung daliri natin magturo kung sino ba ang dapat managot. Pero hindi natin naituturo ang ating mga sarili na tayo rin naman ay meron tayong mga kahinaan, meron tayong mga pagkukulang, meron tayong mga kamalian, meron tayong mga kasalanan, meron tayong mga nagagawa na hindi rin kaaya-aya sa Diyos. Amen. Kaya wag po tayong maninisi. Ayaw ng Diyos yan. Yung bitterness toward God, ganyan din po si Rachel. Ano ba yung bitterness? Yung dahil na hindi siya magkaanak, hindi ka nga napapagpala, hindi umuunlad ang buhay mo, hindi ka nagkakaroon ng bunga, meron ka na ngayong bitterness sa Diyos. Parang nagtatampo ka na sa Diyos. Panginoon, pray naman ako ng pray sa iyo Bakit po ba ganyan? Wala naman. Di naman sinasagot ng Diyos yung panalangin ko. Bitter na sa Lord. Pag bitter na ang isang tao sa Lord, di niya na yan papansinin. Nakuha po ninyo? Pag bitter, kahit, halimbawa po, bitter tayo sa isang tao. Pag ba bitter ka sa isang tao, pinapansin mo yung tao na yon? Di ba hindi? Di ayaw mo makita yung mukha niya Kasi nga, bitter ka sa kanya Tama po ba? Ngayon, dali natin siya sa spiritual na buhay natin. Pag bitter ka sa Diyos, anong nagiging tendency? Lumalayo sa Diyos. Ayaw nang kausap ang Diyos. Ayaw nang lumapit sa Diyos. Ang tingin sa Diyos, maliit lang. Bakit? Hindi mo naman kinakaya tong problema namin. Hindi mo nasusolusyonan. Hindi naman nagbabago yung buhay namin. Kaya wala ang tiwala sa Diyos. Bitter. Amen. Balik tayo kay Rachel. Nagkakaroon po sila ng competition ng kanyang kapatid. Genesis 30 verse 8. Malapit na po tayong matapos. Huwag kayong mag-alala. Naiinip na po ba kayo?
Sinabi ni Raquel, naging mahigpit. Tingnan nyo ang tingin niya sa kanilang dalawang magkapatid. Naging mahigpit ang labanan naming magkapatid, ngunit ako ang nagtagumpay. Kaya tinawag niyang Naphtali ang bata. Pati tuloy yung mga pangalan ng anak nila, may kahulugan yun dahil sa motibo ni Rachel. Ang tingin niya sa nangyayari sa kanilang magkapatid, ano sila? Magkalaban, katunggali niya yung ate niya. Ganon, kaaway niya itong kanyang ate. Dahil parang yung ate niya nga noon, anak ng anak, siya hindi magkaanak. Kaya nung siya'y nagkaanak, ayan po. Last verse, Genesis 30 verses 22 to 24. 22, sa wakas, ayan, nahabag din ng Diyos kay Raquel at dininig ang kanyang dalangin. Nagdalang tao siya at nagkaanak ng isang lalaki. Kaya't sinabi niya, tinubos din ako ng Diyos sa aking kadustaan at niloob na ako'y magkaanak. At tinawag niyang Jose ang kanyang anak. Sana'y bigyan ako ni Yahweh ng isa pa, ang wika niya. Nakita natin to, pag umaayos po sila, actually basahin nyo na lamang po yung mga kwento nila sa inyong mga Biblia. Pag umaayos na po sila, pag nadil na po sila ng Lord doon sa kanilang mga hindi tamang attitude patungkol sa Diyos na meron silang barrenness, dinil sila ng Panginoon doon. At pag nadil na sila ng Panginoon, nakuha na nila yung sagot or nalaman na nila, ito pala yung gusto ng Diyos. Saka binibigay ng Diyos yung alin? Yung bunga. Diba saka sila nagkakaanak? Amen? Ganon din po tayo mga kapatid. Dinidil po tayo ngayon ng Panginoon. Ano yung saang aspeto ng buhay mo na ikaw ay baog? Walang bunga. Wala kang nakikitang kahit anong pagsusumikap. Wala kang nakikitang pagtatagumpay. No? Alin sa aspeto ng buhay po natin? Uulitin ko, maaaring karamihan naman po, pinansyal Tama po ba? Pinansyal. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Pero sabay-sabay po tayong tinuturuan ng Diyos ngayon. Paano mabibreak yung barrenness na to sa ating mga spiritual na buhay para buksan ng Diyos yung mga sinapupunan natin at magkaroon po tayo ng bunga. Ano kailangan? Principle of faith, principle of prayer, and principle of pure motivation. Lalapit tayo sa Diyos hindi dahil may hinihingi ka. Amen. Sumasamba tayo sa Diyos hindi dahil may gusto ka sa Kanya. Na pag nabigay niya na yung gusto mo, wala ka na uli. Susunod na naman. Hindi po ganon. Kaya nga tinuro sa atin ito. No? Maging pure yung motibo natin. Why you are here? Bakit ka nandito? Kasi gusto kong sumamba sa Diyos. Ano man yung sitwasyon ko. Amen. Saan ka ba kapatid? Paano mo hinahandle yung situation mo ngayon? Baka katulad tayo ng iba, naging maliit yung tingin sa Diyos. Panginoon, wala ka namang ginagawa sa buhay ko. Ilang taon na kaming ganito. Pwedeng ganyan po Tama? Ilang taon na kaming ganito. Ba't ganito pa rin ang buhay namin? Panginoon, ilang taon na yung sakit ko. Bakit hindi ako gumagaling? Pwede yun yung mga kabaugan natin Tama po ba? Kung hindi man ikaw, mahal mo sa buhay. Or yung sa pamilya natin mismo. Sabi mo, Lord, bless mo kami. Bakit ganito buhay namin? Kaya nga ngayon, natutunan natin yung 3 prinsipyo para ma-break yung barrenness. Amen. Kapatid, kahit gaano kahirap, magpatuloy ka sa Diyos.
Kahit gaano kasakit, magpatuloy ka sa Diyos. Kung nagkaroon ng pagkakataon, naging maliit ang tingin mo sa Diyos, humingi po tayo ng tawad. Hindi totoo na walang magagawa ang Diyos sa atin. Kasinungalingan po yan ng kaaway. Amen. Dinadaya po ng kaaway yung kaisipan natin para ano? Para hindi tayo lumapit sa Diyos. Para lumayo tayo sa Diyos. Para hindi tayo manampalataya sa Diyos. Hindi tayo sumasamba sa Diyos kasi may gusto lang tayo. Sumasamba tayo sa Diyos kasi mahal natin siya. Sumasamba tayo at sumusunod tayo sa Diyos kasi mahal natin siya. And no other reason. Hindi tayo naririto para magpakita lang din. Ay kasi absent ako ng linggo, kaya kailangan ngayong linggo a-attend ako. Hindi. Now is the time for us to think of our spiritual life. Kailan natin iisipin yung mga spiritual na aspeto ng buhay natin na ginawa ng bawag ng demonyo sa napakaraming taon? Kailan? Kailan po tayo hahakbang? Kailan natin tatalunin ang kaaway sa ating spiritual barrenness? Panginoon, hanggang ngayon, wala akong spiritual na anak. Wala pa rin akong nagagala sa iyo. Hindi lahat ng bagay ang spiritual barrenness natin ay sa pananalapi. Maaari rin sa aspeto na yon. Hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Bakit? Baog ka. Dahil wala kang nakikita kung hindi ang sarili mo lang. Hindi mo nakikita na nandyan ang Diyos. Na kailangan ng tao ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Sinong makapagliligtas sa atin? Yung pang mga katabi natin? Yung pamilya ba natin? Yung mga kapitbahay po ba natin? Hindi. Ang tanging makapagliligtas po sa atin ay ang ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng ating pananalig at pagsunod sa Kanya. Amen? Ang katotohanan ng buhay natin, darating ang araw, magwawakas ang lahat. Nawa ang mga tao iniisip, pag nagwakas na ang buhay ko sa lupa, saan ako pupunta? Di ba mga tao ngayon, abalang-abala po sila eh. Hindi mo mayakag talaga sa church. Napakahirap pong magyakag ng mga tao sa iglesia. Pero kapatid, ikaw, mapalad ka ngayon. Mapalad ka kung magpapatuloy ka. Pero kung babaliwalain po natin ang panawagan ng Diyos, may consequence po ang lahat ng desisyon natin sa buhay. Sabi sa Biblia, lahat ng ginawa natin sa lupa, maganda at mabuti, maganda at hindi maganda, ipagsusulit natin sa Diyos. Kaya kahit po nahihirapan tayo, kahit bat-bat tayo ng problema, huwag na huwag niyong iisipin na lumayo sa Diyos. The more na napakarami mong problema, the more na lumapit tayo sa Diyos. Bakit? Siya ang sagot. Siya lang ang may kakayanan na buksan ang sinapupunan natin kung saan mang aspeto ng buhay natin, tayo hindi nagkakaroon ng bunga. Hindi po ba natin naiisip yan? Ngayon, ipinapahayag ng Diyos sa atin, matagal ka ng Kristiyano, wala ka pang anak. Amen. Nais ko pong lahat tayo tumayo. Mahiling ko lang po ang ating worship team. Alam niyo po, itong inawit na po natin to kanina. Sabi ng awit, I have made you too small in my eyes.
Ginawa na, minsan, katulad ng sinabi ko kanina, baka nagkakaroon, nandun na tayo sa sitwasyon na ang tingin natin sa Diyos ay maliit na hindi niya na kaya, na wala siyang magagawa sa buhay natin. Wala siyang magagawa sa sarili nating attitude, na hindi niya kaya tayong baguhin. Ngayon, manghingi tayo ng tawad sa Diyos. Kung mas pinahalagahan po natin yung dami ng problema natin kaysa ang ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Habang inaawit po natin ito, humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Kausapin po natin siya. Parang habang inaawit mo to, ang kausap po natin, tandaan natin ang Diyos. Sa Kanya mo to sasabihin. Sa Kanya natin ito sasabihin. Buksan po natin yung ating puso sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I have made you too small in my eyes. Oh, forgive me. I have believed in a lie that you were unable to love me. But now, oh Lord, I see my wrong. We see our wrong now. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh Lord, yes, Lord, oh Lord, be magnified, Lord, be magnified, oh Lord. You are mighty and so and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. I have been on the wisdom of men, Lord. Mas pinaniwalaan ko pa yung mga tao kaysa sa iyo. Hallelujah. I have been on the wisdom of men. Forgive me, Lord. Oh, Lord. Let's ask for forgiveness. Forgive me. And I have responded to them. Instead of your light and your mercy, but now, oh Lord, I see my wrong. In my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Taas pa natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Oh Lord, you're highly exalted. You're highly exalted. And there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified.
magnify. I have been swallowing my eyes, Lord. Panginoon, patawarin mo kami, O Diyos. Hallelujah. Patawarin mo kami, Panginoon. May bahagi sa buhay namin na di pagkakita sa paningin namin, Panginoon. Patawarin mo kami. Akala namin wala ka nang magagawa sa buhay namin, O Lord. Nagpasalamat kami sa mga tao ang sasayaw, Panginoon. Kaya sa oras na ito ba, patawarin mo kami, Panginoon. Pagurin mo ang buhay namin, Panginoon. Pagurin mo ang mga kaisihan namin, Panginoon. Patawarin mo ka ng panalaya kami sa iyo. Panalaya kami sa iyo. Magtinala kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Experience from each and every one of us. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Be magnified in us, Lord. Be magnified, Lord. Be magnified. Hallelujah. Oh God, be magnified. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Show yourself. You are mighty. Bawat isa, Panginoon. Katulad ng pangako. At sinuwalhati sa aming mga buhay. Naiikot ang aming mga puso, Panginoon. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Lahat magagawa mo, Panginoon. According to our faith, Lord. Hallelujah. Be magnified. Hallelujah. Yes, Lord. Be magnified. Oh Lord, be magnified, be magnified, oh Lord, you are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. For the last time, yes, Lord. Hallelujah, Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Yes, Lord. Hallelujah.
hearts, Lord. Nakita mo yung puso namin, God. Nakita mo rin yung pagkukulang namin. Nakita mo yung liit ng pananampalataya namin, O Diyos. Nakita mo yung hindi namin pamumuha. Dahil nanatili kaming baog for how many years. But now, Lord, thank you. You open up our wounds, Lord. Muli mong binuksan yung pag-asa namin na malaki kang Diyos namin at kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Kaya mong paasensuhin ang mga anak mo. Kaya mong pagpalain ang mga anak mo, O Diyos. Kaya mo iangat ang buhay ng mga anak mo, Panginoon. Kaya mo rin kami magkaroon ng mga spiritual na anak, God. Thank you, God, for opening our wombs, Lord. Thank you, God, for this time starting today, Lord. Hindi na kami mga baog. Magkakaanak kami, O Diyos. Magkakaroon kami ng bunga. Mamumunga kami, Panginoon. Katulad ng mga pinangako mo kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac, O Diyos, kung paano mo silang pinagpala, God. Ganoon din ang gagawin mo sa iyong mga anak, sa iyong mga tapat na anak, O Diyos, na patuloy na lumalapit at dumudulog sa iyo, at hindi nagsasawa at hindi mapapagod kailanman, Panginoon. Nasambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan, O Diyos. Salamat po ng marami, Panginoon. Thank you, God. Thank you, God, for breaking our barrenness. Now, we just put our trust in you alone, God, na kami po ay magiging mabunga. Anumang aspeto ng buhay namin, Panginoon, sa aming pagtitiwala sa iyo, mamumunga po kami. And thank you, Lord. Thank you, God. Thank you for this victorious day, Lord. Thank you for this day, God, for opening our wombs, for giving us children, for giving us fruits, Lord God, for giving us blessings upon blessings upon blessings, Lord. Just need to learn your principle, God, our faith, our prayer, and our motives, Lord. Thank you, God. Wala kaming ibang tinataas at niluluwalhati sa buhay namin at sa lugar na to. Tanging ikaw lang, aming Diyos. Kaya salamat po. Amen. Hallelujah.